Gandang buhay mga ka-garden at mga kumari. Alam niyo ba tuwing summer ganito pong ginagawa ko sa aming mangga dito. Ayan, binuburo ko kasi sabay-sabay sila namumunga. So hindi na namin makain lahat dahil sa sobrang marami. Nagsasabay-sabay na sila. So ang ginagawa ko naman mga kumari at mga ka-garden, binuburo ko. Yan ituturo ko sa inyo kung paano ako magburo ng mangga. At ito naman yung napakaganda naming tanawin dito. Ayan, nasa Tagaytay kami at tanaw mo lang talaga yung Taal Volcano. Yan yung maganda pag nasa probinsya ka, lalo na pag nature, 'di ba? Ang sarap ang sarap ng hangin, hindi mainit. Mainit naman pero hindi talaga as in mainit na mainit. So i-flex ko lang sa inyo tong puno ng mangga namin dito. Meron kami ditong 3 puno ng mangga at ang aming palibot dito ay puro prutas. Tinaniman niya ni mami ng iba't ibang ah, uri ng prutas. At pupunta tayo doon sa kabila kasi mababa lang yung puno ng mangga doon at abot kamay ko lang talaga. Yung kapitbahay namin inaantay ko. Sabi niya kasi manguha kami ng mangga pero hindi pa siya dumating kaya ito na nga nauna na akong kumuha dito. Nga talagang kagandahan pag nasa probinsya ka nakatira kasi madali ka lang makakuha ng prutas, ng gulay, at pasensya na kung meron kayo naririnig dyan na naghihilik mga kumari, yung aso ko yan. Every time kasi talaga ako nagbo-voice over, andyan. Pag nakaupo ako, andyan yan siya sa tabi ko. So, maya-maya tulog na yan at ang kasunod niyan, naghihilik na, akala mo tao. At ito na nga yung mangga namin dito, napakababa lang. So, yung kapitbahay namin sabi niya na pupunta daw siya dito kasi kukuha kami ng mangga at wala pa siya. Wala pa siya. Ang ginawa ko, yan nauna na ako kumuha dito at siya naman ay may dala-dala yung panungkit. Kaya ito naman ay hindi naman natin kailangan sungkitin dahil nga mababa lang siya. So, ito mga kumare, ang kinuha ko pala dito ay yung mga manibala na. At ito na nga, dala-dala na yung panungkit niya dito. At nagpapalitan kami dito kasi no, pagpagod na siya, ako na naman. So, nagsalit-salitan kaming nanungkit ng mangga. So, kailangan na namin kumuha ng marami dahil nga nagkalaglaga na yung iba, nasasayang na mga kumare at mga ka-garden ko. So, ito naman, ang sa akin ay gagawin ko nga, gagawa ako ng buro ng mangga. At ito naman sa kanya ay pangkain lang naman nila to. Mahilig din naman kasi sila sa mangga. Ganito din kasi talaga kami mga kumari dito sa amin. Nagbibigayan kami. Kung sinong meron, ayan. Hindi naman kami madamot. Minsan pa pupunta ako dun sa kanila, nanghihingi ako ng abokado. Meron naman kaming abokado. Minsan kasi nauuna sa kanila yung abokado na hinog. Minsan pa itlog ng manok. Kaya ayan, hinihingi, binibigyan ako kay lettuce. So, ito nga, kukuha tayo ng sili dito para may kunting anghang ang ating burong mangga. Masarap yung burong mangga na may anghang. At ito yung garden ko noon ng hindi ko pa inayos. Hindi ko pa ngayon kasi meron na siyang sitaw. Ang dati talaga dyan mga kumare, nilagyan ko yun dyan ng pinuno ko ng cherry tomato. At ito na nga ay tapos na ako. So dadalhin na natin to doon sa baba. Ayan, meron ako misa doon at doon natin to babalatan. Habang magbabalat ako dito ng mangga, meron ako i-share sa inyo. So, dito kasi sa amin, 'di ba, pag nagba-vlog ako, may naririnig kayo ng mga huni ng ibon. Dito kasi marami talagang ibon at iba-ibang ibon nga. Yung isang araw nga meron ako na napulot, ayan, nabangga siya, pero okay naman siya, nakalipad din minsan, 'di ba, meron akong sinishare dyan, nanguha ako nakapulot ako ng ng mga itlog ng ibon. So iyan ang i-share ko sa inyo mga kumare. Meron pala ko kwento sa inyo nung pumutok yung pumutok yung bulkan Taal. Alam niyo ba, nakakaawa yung mga ibon dito mga kumare. Kasi nung pumutok yung bulkan na yun, alam niyo ba, ganito kasi yun nangyari, oh. Alas 3 yun, January. Ayan, alas 3. Nakalimutan ko kung ilang taon yun. So, 3 years ago na yata, 4 years ago. Ano yun, nung pumutok yung bulkan, umulan siya ng putik. So, nung umulan siya ng putik, mga ano pa yun nasa mga alas 3 yata yun, alas 4. Alam niyo ba kinagabihan lumala na siya?
nag-aano na, yung meron ng kasamang kidlat, kulog, grabe talaga sa amin dito, as in may lindol na, maya-maya naglilindol, hindi kami masundo kasi yung, alam nyo yung daanan, ano na siya, putik, madulas, at saka na meron na mga punong nagtumbahan, as in mahirap na talaga siya madaanan. Alam nyo, natulog kami na ang paligid napakaganda, green na green. Alam nyo ba, pagising namin, ang paligid gray. Puro na siya putik, ganun po siya kalala, as in. Tapos yung kalsada dito sa amin, pag hindi ka na makakalakad kasi madulas, at saka lulubog ka. Tapos, alam nyo, ang mga ibon dito, nakakaawa, naninigas na. Pero naman, yung marami akong ibon na na-rescue, mga ka-garden. Yung hindi pa kami kasi kinuha nun, ayan, nag-rescue muna ako. Tapos, nakakaawa yung iba kasi naninigas na, namatay na. Pero, naman yun, ilan ba yung ko, marami-rami din yung na-rescue ko. Meron akong video niyan, i-share ko din yun dito sa inyo, mga ka-garden, yung pag-rescue ko dito sa sa mga ibon dito sa amin. Ayun, napahaba ng kwento ko about sa ibon. At ito na nga, na ako ng mga bawang dito, naghihiwa-hiwa na ako, tsaka sili. Lagyan natin ng sili para masarap, para may anghang ba. So hindi na, okay na yung ganyan, hindi natin durugin ng para hindi sobrang anghang. At ito yung aking mangga na nahiwa na, tapos lagyan lang natin ng asin, wag lang damihan na, yung tama lang ba. Tapos saka lang natin to lagyan ng sugar. Pero ang iba naman nito, mga kumari at mga ka-garden, pag nagburo, binababad muna sa asin. Pero ako hindi ko na binababad sa asin. Alam nyo, masarap to kasi nagka-crunchy siya. At pagkatapos, ilagay ko na ang ating bawang, at saka lagyan natin ng paminta. Huwag tayong maglagay ng tubig dito kasi nagtutubig to siya, kusa to siyang nagtutubig. Pwede mo naman to siyang after nito, pwede mo na siyang kainin. Ito na nga, nag-uumpisa na siyang, meron na siyang tubig. Nanggaling yan sa mangga at sa asin at saka sa sugar. So pag natunaw na, ayan, nagkukusa na siyang nagtutubig. So wag tayong maglagay ng tubig kasi yan siyang kusa, yan siyang nagtutubig. At ang sarap nito pag prito-prito yung yung ulam mo. Ginagawa ko tong appetizer, kaya ganyan ginagawa ko tuwing summer. Binuburo ko yung mangga, bukod sa buro, ginagawa ko yung Thai na salad. So yun lang, mga kumare at mga ka-garden.